school song po at saka yung opening. Sige po, saglit lang. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God our Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, Let's sing our theme song, We Will Carry the Torch. And then we will pray. The world lies in darkness, lost in their sin, and they don't even know the danger they're in. We who are called to the glorious fight must shine like a beacon of love in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. There's no need for failure, no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. Let the glorious flame, let the glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. The torch is our Savior, the hope for all men, and as we lift Him up, He will draw men to Him. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of
Okay, let's pray po. Tayo po ay panandaliang tumahimik sa presensya ng ating Diyos. Ating pong ituon ang ating pong mga puso at isipan sa kanyang kabanalan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, mapagmahal at banal sa lahat. Muli o Diyos, ang papuri, pagsamba at pasasalamat Panginoon ay amin pong ipinahayag sa mga oras na ito sa inyo. Tunay o Diyos na ikaw ang Diyos ng aming buhay, ikaw ang Diyos ng lahat Panginoon. Kaya naman Panginoon, nararapat ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Sa oras na ito Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa opportunity Panginoon na kami Panginoon ay tinipon mo upang muli ay mag-aral ng iyong mga salita at magbigay sa amin ng inspirasyon muli sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat isa na narito ngayon sa aming pong devotional na ito na aming pong gagawin ay mabless ang lahat, Panginoon, at higit sa lahat ay magkaroon ng transformation ng bawat isa. Magkaroon ng pagbabago at paglago sa aming pong spiritual na pamumuhay. Dalangin namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan, ang inyong pong banal na Espiritu, ang iyong presensya, Panginoon, at lalagot, Panginoon, buklodin mo ang bawat isa ng iyong dakilang pag-ibig. Amin pong ilalapit, Panginoon, ang bawat isa, ang aming pong tagapagsalita, na ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanyang Ama ng karunungan na magbubuhat sa langit. Upang sa ganon, Panginoon, ang nais na mensahe na iyong nais ipagkaloob, i-reveal sa aming debosyon ngayon, Panginoon, ay amin pong marinig, matanggap at maisabuhay. Dalangin din namin, O Diyos, ang bawat isa, anuman ang aming pong mga pinagdadaanan sa mga oras na ito, ang aming mga problema, mga pagsubok, ikaw ang Diyos ng nakakaalam ng lahat, Panginoon. Kaya naman, Ama, amin pong itinatagubilin sa iyo ang lahat, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ay magkaroon po ng kapayapaan ang bawat isa sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong presensya at inspirasyon ng banal na Espiritu at ganun din, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Muli, Panginoon, amin pong idinadalangin din ang aming mga kasalanan, mga pagkukulang, Panginoon, ang aming karumihan. Dalangin namin, O Diyos, na muli, Panginoon, ang iyong habag, awa at grasya at pagpapatawad, Panginoon, ang aming siyang maranasan sa mga sandaling ito. Salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa panalangin ni kapatid na Christopher. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay napaka-blessed dahil pinadalhan tayo ng Panginoon ng tagapagsalita na kanyang lingkod sa iglesia. Siya po ay treasurer ng Santa Maria SDA Church, particularly sa Goyong, mga kapatid. At siya po ang ating bagong college registrar ng LIMS International. Ang ating tagapagsalita ay si Sister Unica Joan Canyo Newman. Ibigay natin sa kanya ang panahon. Magpagpalang gabi, mga kapatid. Mapagpalang gabi. Yes po. Una sa lahat, purihin natin ang ating Panginoon sa mga bubuo ng eskwelahan na ito. Ngayon, mga kapatid, maraming po salamat, Doc Ray, sa inyong introduction. Lubos sa pagpapakumbaba ang inyong lingkod na tinatanggap ang lahat ng
mga pagkatawag ng ating Panginoon. Mga kapatid, maraming po salamat sa oportunidad. Pinupurihan ko ng lubos ng Panginoon sa pagkakataon na ito, na kahit na sa virtual ay nakapag-speaker pa rin po ang bawat isa. Ngayon po mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, bago ko po ilahad ang mensahe ng nais ng Panginoon, ay hinihilingan ko po na tayo po yung manalangin ng maiksi lamang po. Ating pong hinang presensya ng ating Panginoon. O Diyos dakilang banal, maraming po salamat Panginoon sa pagkakataon na niyo po pinakaloob sa amin. Nawa Panginoon ng iyong presensya ang siyang lumapag sa bawat isa sa amin, at ang mensahe na nais mong ipahatid, Panginoon, ay amin pong maisa kabuhayan. Use thy servant, Lord. Open our hearts, open our ears, and let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, ayan. Ngayon po, nasa chapter 23 na po tayo ng ating most powerful prayers in the Bible. Okay, ano po yung ating teksto dito na ilalahad na sinasabing prayers in the Bible? Diba? So, ito ay matatagpuan po sa Psalms 31:14. But I trust in you, O Lord, I say, you are my God. At ang title po ng chapter na ito ay The Prayer of a Trusting Spirit. Now we will going to go further, go deeper with this. So, pwede po ba akong magtanong mga kapatid? Pwede na lang po siguro reaction ng raised hands dito sa ating virtual. Sino po ang mayroong confident ngayon sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito mga kapatid? Maaari po bang i-raise ang hands? Magbigay po tayo ng reaction po dito sa ating, sa inyong mga names. Okay, praise God. Marami pong salamat mga kapatid. Ako po yung nagagalak na tayo po ay mayroong confidence. Bakit po? Bakit ko po kaya natanong? Yan po bang confident po natin ay nagbibigay po sa atin ng kapayapaan ngayon? Nagbibigay po ng kapayapaan buong araw? At nagbibigay po kapayapaan sa gabing ito? At bakit? Alright? So, makikita po natin sa 2 Corinthians 3:4. Hindi na po ako magbubuklat mga kapatid upang mas lalo nating dahil mamaya may testimony at prayers tayo. So, sa 2 Corinthians 3:4, ano po ang sabi doon mga kapatid? Such confidence we have through Christ before God. Anong klaseng confidence meron tayo, no, mga kapatid? So, ibig sabihin lamang ay para bagang lubos tayong, wala tayong pinangangamba, wala tayong doubt. It seems like we're not worrying at all. Bakit po, no? Napakaganda. Alam niyo po, nakakatuwa po ang mga kapatid. Meron tayong mga kapatiran, merong mga dumaan sa mga kanya-kanyang mga experience, sa kanyang mga dinanas, na para bagang hindi niya dinadala yung problema. Na para bagang confident siya. At bakit po mga kapatid? Bakit? Ito pong nakalagay po sa ating chapter ngayon, yung kwento po ng isang babae. Lahat po tayo mga magulang, meron tayong mga worry, meron tayong mga doubt. Napakahirap po sa isang tao, sa isang Kristiyano, na magpalaki ng mga anak, na hayaan natin sila na lang. Mahirap magtiwala sa mundong ito. Mahirap pakawalan yung mga bata, yung mga anak natin, lalo tigit yung mga babae, sa sanglibutan. Di ba po? Tama po ba? Ito po yung winawori ng ating pong kwento na nandun po sa ating chapter. Lalo lumalaki yung kanyang anak, mas lalong dumadami yung kanyang awareness. Ano po ang sinabi niya? Tignan niyo po ang kanyang prayers. Ang sabi po niya, God, you have got to help me. Para bagang kailangan mo kong tulungan. Ganun po ba tayo mga kapatid, no? Minsan kasi minsan pag nagpe-pray tayo, parang inuutusan natin ang Panginoon. Ano po, parang medyo na ko dito sa binasa ko, parang iniisip ko, parang inuutusan nitong babae na to yung Panginoon na
Pero as we go by, at ang sabi pa po niya ay, you got to help this child. You have got to do this. And you have got to do that. Parang ito Panginoon, ito pa. Parang tayo na ngayon yung susundin ng ating Panginoon. Pero yung mga kapatid, minsan kasi pag nagpe-pray tayo, palagi na lang natin iniisip yung kung ano yung needs natin. Hindi natin minsan iniisip yung tiwala na kung ano yung prayer natin, yun ang gugustuhin ng Panginoon para sa atin. Na para bagang minamandohan natin ang ating Panginoon kung ano yung nais natin para sa buhay at hindi yung nais niya para sa atin. Yes, we pray, pero are you sure that you are praying for God's glory? Di ba po ang sabi po sa atin, pag tayo ay nananalangin, kailangan ay mag-focus ang ating panalangin sa Panginoon. Nung aking binasa ito, naisip ko na sana pala ang pinanalangin ng babaeng ito ay, Panginoon, tulungan mo po ang batang ito hanggang sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan mo po ako upang sa gayon patuloy ako makapaglingkod sa iyo. Alisin mo yung pangangamba ko upang patuloy akong magbigay kaluwalhatian sa iyo. Di ba po mga kapatid, kailangan natin ituon yung ating prayer, yung trust natin sa ating Panginoon na siyang magpo-focus din sa kanyang glory, sa kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, kapag tayo ay may confident, tayo ay mayroong kapayapaan. Kailan nag-uumpisa na tayo ay magkakaroon ng confident? Is anyone can answer po? Okay lang po, kahit isa lang po. Kailan po mag-uumpisa na magkakaroon tayo ng confidence sa buong araw? Sige po, para hindi na tumagal ng mga kapatid. Yes, prayer. Marami pong salamat. Thank you po. Thank you for when you God, when you submit yourself to God. Yes. Kailan po yan? When you believe. Yes. Sa pagising sa umaga. Yun, very nice. Yun, ang pakasarap pakinggan. When you woke up, when you just open your eyes, minsan ako, even myself, I try my best, mga kapatid. I try my best. Kasi, katulad yan, mga parent tayo, nag-a-alarm tayo eh. Pag nag-alarm, once na magagawa, ang pinakaunang gagawin mo is yung hahawakan mo kagad cellphone mo to stop. But I try, minsan pag narinig ko na yung alarm, parang I have to fight the moment na kahit maingay yung alarm, Lord, thank you, Lord God, so much for this wonderful day. Kailangan mapag-pray po muna natin. Then after the prayer, you can stop the alarm. Doon pa lang sa maliit na bagay po na yung kailangan natin paglabanan, mga kapatid. Yung nais ng kaaway. Para pagbukas natin ang paggising natin, hindi tayo makapag-pray agad. So, marami po salamat sa sumagot. Maraming po salamat. So, it start when you wake up in the morning or whenever you open your eyes is always to be thankful. Doon po sa Philippians 3:4, ano po ang sabi doon? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts. Yun ang pinakamasarap doon. Will guard your hearts and your mind. Napakasarap basahin yung mayroon pala. Maiga-guard pala yung heart ko na hindi ako makaramdam ng sakit. Maiga-guard pala yung minds ko na hindi ako makaramdam ng worriness. Yun pala yun. Sabi, in Christ Jesus, then you will experience God's peace which exceeds anything we can. And what was given to us to have peace to fight our battle? Diba? Alam naman po natin, alam niyo mga kapatid, Jesus leave the Holy Spirit. So, sabi po sa John 16:7, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate
will not come to you, but if I go, I will send him to you. At alam ko po na alam nyo na ito ay ang banal na Espiritu Santo. Sinabi po advocate. In the other terms, helper, comforter, counselor. So, ibig sabihin lamang, papaano natin mararamdaman yun? Papaano natin ma-receive? How are we going to have the trust? How are we going to have the peace? How are we going to have the confidence? It's true by the Holy Spirit. It's only by the Holy Spirit. The Holy Spirit helps us to abide in Christ. The joy fights depression. Peace fights weary. Yan yung kaninang nandun sa kwento. Yes, thank you. We are confident that God is with us. Yes, tama po, Sister Sharon. Praise God. And calm fights stress. Forgiveness fight bitterness. Minsan ang hirap talaga nito. Pero by the Holy Spirit, by trusting God. At sa pinakahuli, yung aking pong sasabihin, by that, anything gawin mga kapatid. And also, rest fights busyness. Minsan kasi, nung mga nakaraan, natakal po dito sa ating virtual, sa sobrang busy, kay ma'am, ano po yata yun, kay ma'am, Makam. Yung sa sobrang busy, nakalimutan na natin yung mga bagay-bagay, no? Even mag-pray, nakakalimutan na din natin. So, rest fights busyness. When we have the Holy Spirit within us. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako, when you pray, when you have the Holy Spirit within you, you have the trusting spirit. You claim that your prayer was answered. You claim that the prayer was already answered. Diba po mga kapatid? And you know what mga kapatid? The same Holy Spirit that was sent to disciples, the same Holy Spirit whose glory shone around the shepherds, is the same Holy Spirit who fight our battles. Even myself, oh my God. Oh, even myself, mga kapatid, I'm going through some battles in my life. And I try my very best not to show to people. But they already knew. Pero bakit nasasabi ng ibang tao, no? Bakit kaya kayong mga Adventists parang hindi naman ganun kabigat? Kasi nga, ang mga Adventists medyo may witty, no? Kasi kaming mga Adventists marunong magdala ng problema. Hindi halata. Di ba po? So, syempre naman, we are confident. Since we are confident, syempre, tawag dito, paano ba sabihin yon? Syempre magaganda kami. Kasi we are God's creator. Kailangan ba magmukha tayong losyang sa pananampalataya? Hindi naman natin kailangan super. What I mean is, kailangan neat tayo. So let's go back. And the Holy Spirit give us peace when we trust in God. At yung kanina sa prayer, maraming salamat, Brother Christopher, because nandito siya. It changes the way we think. It changes the way we act. Nagbabago tayo. Natatransform tayo when we pray. And when the Holy Spirit is within us, when Christ is within us, we are fully transformed. Minsan, makakakalungkot lang isipin na yung mga tao sasabihin, nagbago ka na, hindi ka na katulad ng dati. Pero mga kapatid, kung ang tao na yun ay nagbago dahil kay Kristo, matuwa tayo. Kung ang tao na yun hindi ka na sinasamahan dahil nakilala niya si Kristo, dahil ayaw niyang gawin yung mga bagay na ayaw ni Kristo, matuwa tayo. So, and our thoughts focus to Christ, on who God is
instead our problem. Nagfo-focus tayo sa Panginoon kaysa dun sa problema at sa mga worries natin. So why should we pray with a trusting spirit? Bakit? Praying in spirit help us to pray the will of God. It's only the will of God. Yung nga po sinasabi ko kanina, kailangan di tayo manalangin ng for our benefits. We have to pray for the glory of God. Paano natin siya mapagsisilbihan? Paano natin siya mapaglilingkuran sa kabila ng mga worriness natin? Kailangan lumabas yun, mga kapatid. Hindi puro ako. Dahil na dumating ating Panginoon dito, hindi niya inisip yung ako, kundi tayo. Mga kapatid, ano? So, and the Spirit in prayer intercede, and it help us to correct with power and eliminate doubts. At saka yung mga ifs. Minsan mga baguhang Kristiyano tayo, ang prayer natin ay hindi natin alam paano i-compose. Minsan magulo talaga yung prayer natin, ano po. Pero hindi naman po yun importante. Ang importante ay it comes from the heart. However, mga kapatid, sabi nga po, ang Holy Spirit para niyang pinifilter kung ano yung sasabihin mo. Kung dati kasing hindi ka Kristiyano, nakapagsalita ka ng mga foul words, na parang ang pangit pakinggan, let's say, parang mga kalyeng salita, yung naibabago natin ang term, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu Santo, paano makapagsalita, paano mag-pray sa ating Panginoon. And praying in spirit, a way for us to surrender. Yung kanina sinabi po ng ating ding kapatid, praying because we surrender our lives to God. For all of our days, throughout the days, He will lead us down the path He has planned for. When we take time to pray, minsan mga kapatid, sabi nga po sa Korinto, ano man ang ginagawa mo, ibig bang sabihin, kailangan iinom lang ako. Lord God, marami po salamat sa tubig. Para po bang ganun? Bakit hindi, mga kapatid? Bakit hindi? Wala naman pong masama na mag-pray kung ano po yung ating gagawin. So, when we take time to pray, we are opening a dialogue with our Creator. Nagkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon. Minsan, minsan ang mga sarili po natin, mga kapatid, kailangan minsan kausapin natin Panginoon na parang siya lang yung parang siya lang ang ating pagsasabihan. Parang, Panginoon, bakit naman po ganito? Tignan niyo po ako ngayon, Yung parang lahat siya kausap mo. Minsan, naniniwala ako mga kapatid na nagiging weirdo. Minsan, di ba po, even in the ancient time, minsan iniisipan nila yung mga disipulo, mga apostol na yung mga tao na to, parang weirdo tong mga tao na to, kung saan. Di ba po? Even po yung mga propetisa, even po yung mga nag-evangelize po, sabihin na ano ba naman yan, kahit ba naman dyan, nagsasalita. Pero kasi iba yung nagagawa pagka ikaw ay merong Diyos. Iba ang nagagawa pagka nasa iyo ang Banal na Espiritu Santo. You will not be ashamed of whatever people can see to you, can hear to you about God. Marami tayong nakikita sa platform, sa Facebook, sa social media. Marami nag-i-evangelize na hindi sila nahihiya. Pinaglalabanan nila yung galit ng tao. Paano nila nagagawa? It changes the way they think. It changes the way they respond to a negative thoughts. So napakabuti mga kapatid, Even myself, I try my best. Kasi I know that hindi pa rin ako ganun. Hindi pa rin ako ganun ka-filter. Hindi pa rin po ako ganun ka-polish. So, when we pray also, we are able to hear from Him and understand His heart for us. Na minsan yung ating mga prayer, hindi nasasagot, mauunawaan natin kung ano yung nandun sa puso niya.
kung ano yung gustong ipabatid ng ating Panginoon doon sa ating prayer. Para bang hindi nangyari yung gusto ko, hindi ko sa tagal ng panalangin ko, hindi siya talaga nagawa, hindi ko talaga nakamit. Siguro yun talaga ang will ng ating Panginoon sa akin. So parang ang dali mong tanggapin po mga kapatid. Madali yung acceptance mo. Hindi ka nagmamak, hindi ka nagwa-whine. So, ibig sabihin nun ay nagkakaroon ka ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Lubos-lubos na lang talaga yung pagtitiwala mo sa Kanya. Sabi nga po sa Romans 8:26, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with sight too deep for words. With the Holy Spirit, our prayer is guided and lead to focus on Christ. Ang ganda po mga kapatid, ano? Alam niyo po ba na minsan may mga panalangin tayo na ikaw na pong bahala, Panginoon. Kasi we surrender na sa Panginoon. Dahil yung puso natin na may pagtitiwala, yung espiritu natin na may pagtitiwala sa Panginoon, hinahayaan natin na siya na yung mag-lead. Na kahit minsan yung prayer natin na need talaga natin, alam na natin sa sarili na parang hindi mangyayari, imposibleng mangyari para sa atin po, ano? Pero kaya natin siyang tanggapin. Ready tayong tanggapin. And last, mga kapatid, konti na lamang po. Throughout trust and faith, our prayer can be focused on Christ and avoid any kind of wandering in mind. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako, naalala ko yung sabi ng lola ko noon. Sabi niya, yung mga Kristiyano na nagtatapat sa Panginoon ay dinidinig talaga yung prayer nila. Sabi ko, paano ba yun? Sabi ko, bakit ganun? So, ibig sabihin, pag ako ay nag-pray, hindi nadinig, hindi ako tapat. Di ba po mga kapatid, ano? Pero po ano sabi po ni Pedro sa Peter 3:12? For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil. So, ibig lamang sabihin mga kapatid, kailangan pala talaga na maging matuwid ako. Siguro naman walang magulang, walang king na susundin yung hindi mabuti. Na, Panginoon, patay mo agad to. Diba? Nainis ako sa kanya, pahirapan mo siya. Hindi gagawin talaga ng Panginoon. Kasi hindi matuwid. Kung kaya, ang sabi nga po ng Pedro, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. So, dito po sa ating pong chapter na ating nabasa mga kapatid, sa lesson mga kapatid po dito, ay tinutulungan tayo, ipinapaalala sa atin na ang ating panalangin ay kailangan mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay mayroong pagtitiwala, magkakaroon tayo ng kapayapaan at magiging confident tayo sa lahat. Mangyari man o hindi ang ating panalangin, tayo pa rin ay confident. Dahil alam natin mga kapatid, na ang Panginoon ay mayroong plano para sa atin. At sa katapos-tapusan, it is not a matter or whether He will hear us or not. It's a matter of whether we'll accept and having trust in His answer. And Philippians 4:8, mga kapatid, before I ended, I want to share this with you and even to myself. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Maraming po salamat mga kapatid at pagpalain po tayong lahat mga kapatid. Amen. Amen po. Thank you very much, Ma'am Joanne. Amen.
ay meron po bang pwedeng mag-take over sa part ni Pastor Cesar Aguilar? Magbibigay ng testimony? Meron po ba? Kahit mga 5 minutes? Kung wala po, diretso na tayo sa breakout session, Ma'am May. Ma'am Joanne, may na-prepare po ba kayong May na-prepare po ba kayong reflection at saka discussion question para sa breakout session? Hello po. Yes po. Meron po ba kayo na-prepare? Nalimutan namin kayo palang i-remind. May na-prepare po ba kayo discussion question or reflection? Discussion question na lang po sa pag-usapan sa by group sa ating breakout session. Sige po. Yung kanina pong tanong, kung kailan tayo nagkakaroon ng confident, yun po yung tanong. Kasi iba-iba tayo talaga ng So let's hear others kung kailan sila nagkakaroon ng confident. Kung bago ba sila matulog, kung pagising pa nila, 'di ba may ganun mga kapatid Then yung reflection siguro kung ano na lang yung gusto nilang nais ma-share doon siguro sa message. Yun lamang po. Maraming salamat, Pastor Arnel. Pwede bang dagdagan, ma'am? Ay, okay po, sige po. Kailan sila nagkakaroon ng confidence and why? Yes. Bakit? Sige po. Kailan at bakit? Di ba? Para mag-explain yung answer. Yeah. Oo, parang talaga, no? Sige ho. No problem. Sige po, para ma-internalize po nila. Yes, sige po. Thank you, ma'am. Napakaganda ng message niyo po. And praise God po. Bigyan natin ng time kay Ma'am May Calem para po sa breakout session, ma'am. Ma'am May. Okay, so are you ready? You have until 8:20. Yan po. So that's like 55, 60, 1, 2, 3, 30, almost 25 minutes. Ayan, 25 minutes ang ilagay natin dito. So please don't forget the prayer band. Maganda pong mag-discuss, pero please, ang importante rin po dito yung ating prayer band. Okay? So see you sa ating rooms. Narinig nyo naman po yung question, no? Okay. Ready, go. What happened here? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 6. Okay. Hello, Doc Laig, at saka Sir Christopher. Papindot na lang po yung join. Okay po, so I hope that you have prayed together and nakikinig-kinita ko na maganda na naman ang inyong mga naging discussions. Ayan. So praise the Lord for the manna that we have received this evening.
And so, we will, anong mauna na? Yung, saglit lang po ha. Closing song po. Okay, saglit. Ayusin ko lang ulit yung closing song. Tinanggal ko po pala. Har. Okay. Here we go. Let's sing our theme song. And then we'll have our closing prayer. At pagkatapos po nun ay announcement. The world lies in darkness, lost in their sin, and they don't even know the danger they're in. We who are called to the glorious fight must shine like a beacon of love in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. There's no need for failure, no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. Let that glorious flame, let that glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. The torch is our Savior, the hope for all men, and as we lift Him up, He will draw men to Him. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch of the Lord. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch. We will carry the torch of the Lord. The Lord. Ma'am Joanne, closing prayer po. Okay po. Shall we pray? Let's bow our head and give honor to God. Praise you, dear God, for the wonderful life and abundant opportunity you have laid upon us, considering it a blessing. May we lift your glory and praises to your holy throne. And we are humbly come to you at this moment to repent. We ask for your forgiveness with all our iniquities and wrongdoings. We eager to ask for your forgiveness, O Lord. And we are ready, Lord, for you to cleanse us, to purify us, to deliver us, and save us. May we dwell in your presence all through our lives and in everything we do and about to do. Use thy servant, Lord, for we love, trust, and wanted to be with you.
Divine God, your message stated that when we pray, our trust to the Holy Spirit that leads focus to our Savior, King Jesus Christ, with faith that gives out peace, which comes out confidence, that reflects you, that reflects your glorious Son. And with him, O Lord, we ask them with high reverence to our Savior and King, Christ Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba si Doc Ray? The Lord. Nandiyan po si Doc Raja? Doc Ray? Amen. Parang wala, nalaglag. Kung wala po, ay ako na lang po ang magbigay ng announcement, some announcement from the Office of the Student Affairs. Ay, meron. Nandiyan po si Siya Doc pa Ray? to? Limbs International, siya po to, no? Doc Ray, gising pa po kayo, Doc Ray? Wala na pong announcement, na-announce na lahat. Ay, na-announce na pala. Sige po. Sige po, Doc. Thank you so much. Ikaw, baka may announcement ka sa Student Affairs. Announcement ko po yung parang reiteration lang din. Paalala po dun sa ating mga graduating class. Yung mga nag-a-attend po, nagsisit-in doon sa Master of Phytoscience, na gusto pong maging formal student, yung announcement ni Doc Aris na napanood po natin o nabasa natin, ay mag-signify na po kayo na kayo po interesado na mag-undergo sa training ng Phytoscience, Master in Phytoscience. At tuloy-tuloy po yung ating invitation sa chaplaincy program natin at saka po sa mga ino-offer natin na courses, yung DSDIB sa BSDIB. Wini-welcome din po natin pala, Doc, yung mga bagong estudyante natin. Marami dito po ng mga na-invite ni Chaplain Sharon Torres. Congratulations po. Nandiyan din po ang aking partner na broadcaster, Sir Henry Gubaton from Adventist Hospital Santiago City Incorporated. Welcome, sir. Sir Henry. Ayan po, sa kasi Vincent de la Serna, bago rin po sila. Okay, 8:30 na po. Tapos na yung ating time. Doc Ray, wala na kayo ibang announcement? Yung pala, wala po tayong Greek ngayon kasi medyo kagabi pa ay nahihilo ako. Nakahiga nga lang ako ngayon eh. So, next week na po at i-arrange natin mabuti kasi magsisimula ng Phytoscience na klase. So, medyo puno ng ating schedule. Dalawa yung masteral natin na mga classes ngayon. Ina-adjust natin lang mabuti yung time. Kasi yung sa Master of Pastoral Studies, Master of Divinity rather, ay yun din ang mga estudyante sa Phytoscience eh. So, kung iba-iba sana walang problema. Pero parehas lang yung itong estudyante natin. Kaya tayo ng schedule. Magdadagdag tayo ng schedule dahil pareho eh. Yung Hebrew natin ay ganun pa rin sa Huwebes meron tayong Hebrew. Isa lang ang Hebrew natin ngayon dahil sa ating midweek 7 midweeks of prayer. Pero pagtapos natin yung 7 midweeks of prayer, babalik na ng ating Hebrew ay 2 times a week, 7 to 8:30. Pero sa Huwebes, baka magpalit.
kausapin ko si Sir Billy na magpalit tayo ng schedule. Imbes siguro na ang nutritional science ni Dr. De La Torre ay 8:30 to 10. Gawin natin na 7 to 8:30. Tapos ang Hebrew ay balik sa original na schedule ng 8:30. Ganon din sa Tuesdays, 7 to 8:30. Nagpapalit po sa Phytoscience. Tapos ang Hebrew 8:30 to 8:30 to 10, no? Para hindi tayo malito, ang Hebrew natin ay 8:30 to 10 na lang palagi. Tapos pahanapan natin ng magandang time ang ating Greek biblical reading dahil may request ang iba na hindi ilagay sa Lunes. So, hanapan natin ng lugar kung saan pwedeng matalakay natin ang Hebrew dahil may subject ako sa Monday which is about the principles of medical missionary work. So, yun po ating announcement mga kapatid. Doc, pwede po ba kayong mag-entertain ng mga nagtatanong ng mga bago nating students? Anong entertain? Sasayaw o awit? Kaya sagutin po yung mga tanong nila. Like for example, itong si Vincent, Sir Vincent De La Serna, sabi niya ay paano daw kaya yung course nila ng mga baguhan? Di po ba Sunday sila, Doc? Sunday ang klase nila. Yung regular? Regular po ba kayo, Sir Vincent? Regular student kayo? Magandang gabi po. Yes po. Gusto ko po kasing mag-regular. Kaya lang, paano po kaya ang course namin na gagawin? Kasi po ako po ay nagtuturo din. Teacher po kasi ako. Okay. Ang ating course talaga mga kapatid is Bachelor of Studies in Divinity. Equivalent po siya sa Bachelor of Theology. Kaso lang, hindi natin ginawang Bachelor of Theology because we do not want to compete. No? Hindi tayo, kasi pag mag-Bachelor of Theology tayo, baka isipin ng iba, lalo na yung mga pastor natin, na kinukumpit natin yung ating mga standing schools. So, bumaba tayo mga kapatid ng pangalan ng Bachelor of Studies in Divinity para maiwasan ang tinatawag na misconstrue. Hindi tayo ma-misconstrue na nakikipag-compete. Kasi pag mag-offer tayo ng Bachelor of Theology, hindi maganda ang hindi magiging maganda. Pero parehas lang po yung pinag-aaralan mga kapatid. Same content. Ang content parehas lang, medyo mayroon lang konting mas matindi na pag-aaral sa atin. Depende sa lang yan kasi tayo po ay sa kanila naman more on theology, sa atin more on ministry, more on chaplaincy ministry. Kaya dito sa atin may mga classmate kayo na mga pastors. Kasi mayroon tayong curriculum within the curriculum about chaplaincy ministry na wala din man doon sa sa Bachelor of Theology na in-offer sa, sabihin na lang natin, AUP, CPA, CMBC, etc. No? So, mayroon tayong mga subjects sa curriculum na wala sa kanila. So, walang competition talaga mga kapatid.
pero sa content pareho lang. I mean, yun naman sa ano, hindi talaga pareho pala, no? Kundi kumaga sa ano, ang level of the studies ay just the same. Ito po yung Bachelor of Theology pa rin naman. Ibang ano lang, ibang emphasis. Kumbaga. Now, ang iba ano ba Bachelor of Theology? Bachelor of Divinity. Bachelor of Divinity tayo. Okay. Dok, tinatanong nila So, kung ilang years daw ba itong course na ito? no? Ilang years daw po ba itong course na ito? Sabi nila. 5 years? Ilang years daw po ba itong course na itong Bachelor of Divinity? Tinatanong po nila sa chat. 4 years din po. Oo, 4 years. Oo. Pero kung ikaw ay may Bachelor of Divinity na, meron ka ng bachelor's degree, 2 years na lang. Kasi meron ka namang academics eh. No? Pero kung wala kang academics, start 0 ka talaga, 4 years ito po na ano, na ating course, equivalent sa 4 years. Pero kung ikaw ay, say for example, nagtapos ka na ng Bachelor of Science in Education, nagtapos ka na ng Bachelor of Arts, nagtapos ka na ng Bachelor of sandali lang po, may klase. Nagtapos ka na ng basta any bachelor's degree, yun po ay ang academics doon, i-credit po natin para na sa 2 years mo na pag-aaral ay gagraduate ka rin ng Bachelor of Divinity. Ayun po, mga kapatid. Sandali lang po may klase lang. Okay po, wala na po ba ibang tanong? Wala na po ibang tanong kay Doc Ray habang dito pa? Si Doc. Doc, yung 2 years, yung 2 years po ba na yung kasama ng chaplaincy ron? Opo, kasama ng chaplaincy. Kasi ang chaplaincy kasi po ay 9 subjects. Okay, salamat po. God bless. Ang tawag natin dyan is isang curriculum na ipasok natin sa curriculum. A curriculum within a curriculum. At para doon sa mga baguhan pala, yung kumukuha lang ng level, levelized chaplaincy, ay mayroon tayong ini-offer ngayon na pwede na po kayong, instead na magbayad kayo sa certification, wala na rin pong bayad ang level 2. Mag-invite lang po kayo ng isa. Meaning to say, di ba tapos na po kayo ng level 1? No? Aalis kayo sa level 1. Siyempre, mababakantihan yung level 1. Kasi alis na kayo, mag-level 2 na. So, ang aming pakiusap na maghanap ka ng bago na kukuha ng level 1 para pag level 2 mo, hindi tayo nauubusan ng mga estudyante sa level 1. Tapos, i-waive po ang 1,500 na registration para sa iyo. No? Para makakuha kayo ng CCC 200. Pero kung medyo sabihin mo na hindi na lang ako invite ng iba, magbabayad na lang ako ng 1,500, pwede rin. Oo, pwede rin na hindi na lang po kayo mag-invite, tapos magbayad na lang po kayo ng 1,500. Pero kung mag-invite kayo, waive po ang 1,500, libre po ang level 2.
Pero kung mag-enroll kayo ng Bachelor of Divinity, libre lahat. Mas mataas pa yung mapapag-aralan ninyo, libre pa. Okay po. So, 9 units po yung doc, no? Yung chaplaincy? 9? 9 units din po? 18 yata. 18? So, Opo. isang taon po yun, doc? Oo po, almost isang semester equivalent. Sige po. Pag nag-invite po ako, doc, nasa level 1 pa lang po ako. Level 1. Opo, pag Pag nag-invite nag-invite po ako. ka, pabalahan na lang kita ng list. Si Major Marcaida, mayroon din po siyang list of certification training by level. Pero kung ikaw naman ay nag-aaral sa Sunday regular 7 to 7 ay wala pong bayad. Okay. Yung ating Bachelor of Divinity. Nasa Sunday po ako, doc, 7 to 7. Walang bayad. Ang pag-aralan, ang ano mo lang doon is registration na 99. Yeah. ID 150. Ano pa ba? Uniform 495 yung sa school uniform. Then a donation of 1,888 para sa church planting. Pero hindi naman yan anong tawag nito? One time. Pwedeng may schedule yun ang treasurer nakakaalam. Hindi ko masyadong memorize. Yes, doc. Pwede po ba mag-request? Pwede po kaya ako makahingi ng ng lahat ng babayaran ko po para kung breakdown, breakdown po para mabayaran po kung may pambayad. Oo, para mapadalhan ka ng breakdown. Nandiyan naman si Ma'am Manilyn. Salamat po. Salamat. God bless po. Doc, pwede po magtanong? Sige po. Doc, usually po mga ilang weeks or ilang days po bago po maipadala yung aming ID at saka po yung aming uniform pag nakabayad na po. Thank you po. Si Ma'am Manilyn ang makakasagot niyan. Nandyan ba si Ma'am Manilyn? Nag-out na. Parang 3 days lang yata. Three days lang, Doc? Oo, parang 3 days lang. Depende po siguro, Doc, kung probinsya. Kasi yung sa akin po ay nakabayad na po ako last week pa po yata. Wala pa rin po ngayon. Siguro baka 2 weeks po siguro. Batch by batch po kasi ang pagkapadala. Wala pa. By batch ba, Pastor? Parang mayroon ka na bang pinadalang ID picture? Kompleto na po, Doc. Yung pong ID, saka po yung sa registration form at saka po yung sa uniform. Palagay ko tanungin natin kung bakit Oo. Kasi nandyan lang naman yung uniform, t-shirt. Nandyan din yung pero yung ID picture parang by 10 yata. By batch. Opo. Batch by batch yung, Doc. Batch by batch po yung pagkapadala ng Ma'am Manilyn. Saka kasi po hindi nagpiprint ng pa isa-isa. Minsan po kung mga iniipon mo na niya, halimbawa by 10 para isang printing gano'n. Batch by batch yung pag-print. Yung pagkapadala ng Ma'am Manilyn, batch by batch din po. Kaya makakasabay po yung sa mga iba. Darating din tayo sa mabilisan. Kasi ngayon ay ang printing by group Pero pag mabili na natin yung smart printer,
tig 45,000 ay seconds lang yun eh, tapos ng ID mo o individual printing. Kaya lang yun 45,000 ng machine eh. Hindi pa natin nabili. Kasi Doc, sabi niyo po mga 1 month po yata yung preparation natin para kung sakali na meron ng ID at saka uniform na tayo ay papasok sa ating class. Oo, merong schedule kaya lang nakakalimutan ko kasi. No, basta ang pagkakaalala ko lang na within 1 month yata yon, no? Yes, Doc. Sa registration 99. Okay. Within 1 month yung ID babayaran. Kasi para lang yun sa mga allowance para sa mga hirap talaga. Oo. Yes, Doc. Yung iba nga na na nakaalam na meron pala babayaran ng 150, nag-quit agad. Nag-leave the group agad nang wala lang man Okay, wala lang naman may sinabi na narinig lang yung announcement na 150 ang ID tapos within 60 days ang uniform 495. Maya nag-lift the group. So ibig sabihin mayroon talaga na can't afford talaga kahit kahit medyo may allowance tayo ng mga buwan. Tapos yung 90 days. Pero yun lang ang the most na atin maibigay na allowance. Kasi sa katagalan ng panahon nang hindi pa tayo last year kasi libre lahat talaga, walang kaano-ano eh. Sabi pa nila walang kaabog-abog. Tapos hindi rin nila pinahalagahan eh. Biglang nawala man lang anong tawag nito, hindi man lang nagbigay paalam, naglaho lang na parang bula. Siguro dahil wala silang counterpart. So sa bagay hindi man natin inaano sila na biglang aalis na walang paalam. Samantalang pagpasok, nagpaalam naman. Tapos biglang nawala na walang paalam. So, yun ang anyway, iba-iba naman ang attitude ng tao talaga, no? Ganun lang, no? Okay. Pag naka 1 year na po kayo mga kapatid, lahat ng mga kumukuha ng Bachelor of Divinity, pag naka 1 year na po kayo, ay papayagan na po kayo namin mag-cross-enroll sa Master of Phytoscience, leading to Doctor of Phytomedicine. So, pag naka 1 year na, no? Kasi ibig sabihin pag naka 1 year ka na, naka 2 semesters ka na, medyo hindi ka na yung tipo na parang mag-quit. Pero kung pa lang 1 semester, hindi pa tapos ang isang semester, hindi pa namin sure na tutuloy o hindi no? So, meron dito 1 year, 1 semester kompleto.
second semester hindi na tumapos. Tapos, ang aming naobserbahan, yung nakapag 1 year na, hindi na talaga nag-quit. Parang tuloy-tuloy na talaga yung nakatapos na ng 1 year. Oo. Kasi medyo sabi pa nga, malayo na ang nilakbay. So, kailangan ituloy na lang talaga. No? So, yun yung mga kapatid, no? Kaya, ang incentive namin, pag naka 1 year na, pwede nang mag-cross-enroll ng masteral. Para lang yun sa may mga bachelor's degree na mga kapatid, ha? Yung walang master's, walang bachelor's degree, ang sa inyo po, the same content of study, pero ang course ninyo ay diploma of Studies in Divinity. Yung walang bachelor's degree. Yung, for example, high school level, pwede pa rin dito mag-aral, high school level. Pero, ang diploma is Diploma of Studies in Divinity. Hindi po bachelor ang ibibigay. Pero kung ma-okay na yung ALS natin, encourage din kayo namin na mag-ALS para kung kaya namang mag-aral ng tuloy-tuloy, hindi, whether we like it or not, dadaan naman talaga yung panahon eh. Hindi mo mapipigilan, nalilipas talaga ang 4 years. Kaya ang tanong pagdating ng 4 years, na? Yun po mga kapatid, no? Ating except kung meron pa kayong additional question. Ipanalangin din natin mga kapatid dahil next year, ang target natin is to be able to offer Master of Public Health para doon sa mga pastors na desidido talaga mag-pursue ng ministry sa health and gospel ministry. So we'll be offering Master of Public Health. Yun po ang nakatala natin yung program ngayon dahil meron na tayo pong mga prospective na mga teachers, professors sa Master of Public Health. Yun po magsisimula sa January 2024. Doc? Opo, 2024. First semester. January. Oh, akala ko 1994. Yung master sa education, Doc. Ganon na rin. Sa mga teachers. Oo, Master of Values Education 2024. Puro yan CHED accredited. Wow, praise the Lord. At meron pa tayong isa na Bachelor of Systems Administration na CHED accredited din, na equivalent po siya sa Bachelor of Information Technology. Yun ang ipanalangin natin mga kapatid. Isama natin sa panalangin.
Yes, Doc. Amen po. Ang iba nagtatanong, anong kaibahan daw ng course na CHED accredited at saka hindi CHED accredited? Ang courses na CHED accredited for employment, mga kapatid, yung gusto mong pumasok para mang-empleyo, so dapat ang course mo ay CHED accredited. Pero kung ang purpose mo lang naman ay personal ministry, independent ministry, hindi mo na kailangan ng CHED accredited na mga courses. Kasi self-employment lang naman yan eh. Ang independent ministry, personal ministry, equivalent lang yan sa self-employment. So, hindi mo na i-require yung sarili mo na sabihin mo sarili mo, mag-apply ka sa akin, pero dapat CHED accredited. Ikaw na yung ikaw yung boss eh. So, you do not need accredited courses. Pero kung mag-apply ka sa iba, yan ang kailangan kasi yun ang nire-require nila eh. May mga question pa po ba? Wala na, kung wala na po. Kung wala na po, Doc, pwede na po siguro tayong magpaalam sa online. Okay. Good night. Wala na. Good night. And God bless you. Thank you. Thank you. Okay. Hindi ko po